Magandang araw sa inyo mga idolo. Kinabukasan habang nasa apartment sila Juhian napatanong si Sungwoo kung para saan ang mga bag ng buhangin. Wika ni Juhian, nalilito ba kayo? Kasabay yan sa mga trabaho nyo. Pinakita ni Juhian ang saplang na nakalatag sa sahig. At inutusan sila Sungwoo na alagaan at palakihin ang sapling. Nagsalita ang sapling ng bakit mo ako tinatrata ng ganito karumal-dumal kang tao. Nagulat si Sungwoo dahil ang puno ay bigla na lang gumalaw. Wika ni Juhian, wag kayong matakot dyan, hindi naman kayo kakagatin yan at bilasan nyo ng itanim yan. Wag nyo na akong paulitan ng utos. Habang umiinom si Juhian ng kape ay sinabi nito na ingatan nyo yan, nagkakahalaga yan ng $500 million. Pinagpawisan si Sungwoo pagkarinig sa sinabi ni Juhian at dinahandahan ang paghawak. Wika ng relax, sino ngayon ang humahawak sa akin? Dapat ganyan ang pagtrato sa akin ng mga tao. Ngayon ay tuluyan na kitang tatanggapin. Dahil si Sungwoo ay merong high sociability trait. Dahil nung nakaraang gabi ay puwersa niyang bunutin ang saplang sa lalagyan, kaya ang elixir plant ay hindi nagastuhan ang pagtrato ni Juhian sa kanya dahil ang mas pinipili nito ay ang may high sociability trait, hindi ang may high domination trait. Kaya sila Sungwoo ay tamang-tama na dapat ang mag-alaga sa elixir plant. Sa ilang sandali lang ay may biglang tumawag kay Juhian na di kilalang number. Napaisip si Juhian na wala naman siyang na-save na number na ganito pero parang pamilyar ito sa kanya. Kaagad naman itong sinagot ni Juhian. Ang tumawag sa kanya ay si Taijun at nagpakilala ito na siya ang CEO ng TKBM. Wika ni Juhian na kung anong kailangan na business ni Taijun. Napaisip si Juhian na kung tumawag si Taijun ibig sabihin magsisimula na itong mag-imbestiga kay Juhian. Sagot naman ni Taijun na balita ko ikaw ang lalaki na kumuha ng almond sapling kay Irene Hilton. Gusto ko lang makipag-usap sa'yo ng kunti tungkol dun sa almond sapling. Wika ni Juhian, kung tungkol lang dun wala akong masasabi dahil may ginagawa ako ngayon. At kaagad na pinatay ang telepono. Nainis si Taijun sa biglang pagpatay ng telepono. Para bang kinakabahan si Yoon si Woo sa ekspresyon ni Taijun at napatanong kung naging maayos ba ang pakikipag-usap ni Taijun kay Juhian. At biglang hinampas ni Taijun ang telepono sa lamesa at sinabing hindi siya nakinig sa mga sinabi ko at bigla na lang akong pinatayan ng telepono. Wika ni Yoon si Woo, napakabastos naman nun, hindi ka ba kilala ng tarantadong yun kahit na nagpakilala ka na CEO ng TKBM? Sinabi ni Taijun na isa lang yung ignorant pero nasa kanya pa rin ang almond sapling. At yung relax na yon ay nararamdaman ko ang malakas na aura kahit nasa malayo yun. Wika ni Taijun kay Yoon si Woo na alam ko na ginawa ko ang lahat nung nakaraang gabi para lang makuha sana yung almond sapling, pero anong ginawa mo, pinigilan mo ako. Kung di mo sana ginawa yun hindi sana tayo ngayon nag-iisip kung paano yun makuha. Humingi ng pasensya si Yoon si Woo dahil siya ang dahilan kung bakit hindi nila nakuha ang almond sapling. Napaisip si Yoon si Woo na kailangan niyang maresolba itong problema. At nasabi sa sarili na ito na ang tamang tsansa para makakuha ng maraming pagkilala mula sa kay Taijun. Sinabi nito sa kanyang president na ako na ang bahala sa responsibilidad na ito. At napatanong kung pwede niya bang nakawin yung relax ni Juhian. At nasabi na hindi daw mahirap na trabaho si Juhian sa kanya. At humingi ng permiso kay Taijun na gamitin ang mga relax ng company nila. Sa kabilang banda ay naguguluhan si Sungwoo sa ginawa ni Juhian na pagpatay sa telepono. Wika ni Sungwoo na hindi mo ba kilala yung pinatayan mo ng telepono? Siya lang naman ang pinakamalakas at pinaka-ma-impluwensya sa bansa natin. Ito naman ay hindi lang pinapansin ni Juhian kahit sa sobrang ingay na nito. Inilabas ni Juhian ang golden access at sinabi kay Sungwoo na kung hindi ka tatahimik mapuputol yang leeg mo nitong hawak ko. Napatigil si Sungwoo at sinabing nagpapaliwanag lang naman ako. Kasabay ngiti kay Juhian. Habang papaalis si Juhian, bilin nito kay Sungwoo na palaging alagaan ang sapling at palaging kuhaan ng litrato. At kapag kayo ay gumawa ng katarantaduhan, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. Sigaw ni Sungwoo na oo, alam na namin. Habang naglalakad si Juhian, napaisip ito na si Taijun ay yung tao na nakukuha ang lahat ng gusto niya. At alam din ni Juhian na susubaybayan siya ni Taijun kaya dapat niyang panatilihin na ligtas sa kanya ang elixir plant. At kailangan kong guluhin ang kanyang pagtugi sa akin.
Dahil ang silver axis ni Ju Hyun ay nagsimula ng mag-react, ibig sabihin nagsisimula na din si Taejun magtugis kay Ju Hyun. Kaya sinadya ni Ju Hyun magpalipat-lipat sa labas para maakit ang humahabol sa kanya. At sa huli ay natagpo pa rin siya. Habang umiinom si Ju Hyun, napansin niya si Yoon Si-woo sa labas na may katawagan. Napaisip si Ju Hyun kung bakit mag-isa lang si Yoon Si-woo. At nasabi sa sarili na kung hinahanap ba siya nito. Napansin ni Ju Hyun ang aura ng relax na lumabas mula sa kay Yoon Si-woo. At napangiti sa kanyang naramdaman na aura. Galit na galit si Yoon Si-woo sa kanyang katawagan sa telepono. Sa kanyang pakikipag-usap sa telepono, napatigil siya dahil nakita niya si Ju Hyun na mag-isa. At kaagad na linipitan si Ju Hyun. Wika nito, ikaw ba si Ju Hyun? Napangiti si Ju Hyun dahil ang hindi alam ni Yoon Si-woo ay patibong ang lahat ng ito. Nagtataka si Yoon Si-woo na kung bakit hindi sumasagot si Ju Hyun. Kahit na anong tawag niya dito ay hindi pa rin ito sumasagot. Dahil doon ay napuno si Yoon Si-woo at sinigawan si Ju Hyun ng kapag may kumakausap sa'yo sumagot ka, hindi yung para ka lang bingi. Si Ju Hyun ay bigla na lang itong tinulak papalayo at nagulat ang waiter sa nakita. Matapos yon, sinabi ni Ju Hyun na huwag kang maniga sa pagmumuka ng isang tao, para kang walang galang, at kung may kailangan ka sa akin makipag-usap ka ng mahinahon. Makikita dito na ang aura ng relax ay mas lalong lumakas. Wika ni Yoon Si-woo, ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na kukunin niya itong relax ni Yoon Si-woo. Dahil itong si Yoon Si-woo ay isang proficient relax user, kaya siya ang pinadala ni Taejun upang patumbahin si Ju Hyun, pero hindi pa rin yun sapat. Sa puntong ito ay nagagalit na si Yoon Si-woo. Napaisip si Ju Hyun at tinitignan pa rin siya ni Yoon Si-woo ng napakababa, at kung sa ganun kukunin ko lahat ng relax na mayroon si Yoon Si-woo. Napangiting sinabi ni Ju Hyun na baguhin mo na ang ugali mo. Pero hindi na yun importante, kung may kailangan ka sa akin sabihin muna at makikinig ako. Sagot naman ni Yoon Si-woo na papalampasan ko ito para sa ating president. Di ba nagkita tayo sa Midas kagabi? Tama. Tungkol doon ang gusto kong malaman. Wika ni Ju Hyun na hindi pa tayo nagkita. Nagalit si Yoon Si-woo at sinabing wag mo nga akong pinaglololoko. Para bang nang iinsulto, at nasabi ni Ju Hyun na naalala ko na di ba ikaw yung lalaking yamakap sa matandang nasa auction event. Matapos sabihin yon ni Ju Hyun ay mas lalong nagalit si Yoon Si-woo. Nasabi sa system na ang kalaban mo ay nagsisimula ng uminit ang ulo at nagsimula na din bumaba ang control sa relax niya. Napaisip si Ju Hyun na kung ito ba ang kahinaan ni Yoon Si-woo. Nasabi ni Ju Hyun sa sarili na kung ito ang kahinaan niya, gagamitin ko ito para maging advantage ko. Nasabi ni Ju Hyun kay Yoon Si-woo na alam mo naman siguro na tinawagan ako ng president mo, pero sa tingin mo kailangan ko talaga yung puno ng pagkalalaki. Wika ni Yoon Si-woo, anong pinagsasabi mo? Habang naiinis si Yoon Si-woo, nasabi ni Ju Hyun na hindi ko basta-basta ibibigay yung punong yun. At kung nakikipag-usap ka sa akin ng mahinahon, ang punong yun ay ibibigay ko sa'yo kung gusto mo talaga. Napailing si Yoon Si-woo sa mga sinabi ni Ju Hyun. At biglang yumuko sa harap ni Ju Hyun. Wika nito kay Ju Hyun, salamat sa iyong corporation. Ngayon pwede mo na bang ibigay yun sa amin na halaman? Napaka-importante kasi nun sa amin. Nasabi ni Yoon Si-woo sa sarili na tarantado, kahintayin mo lang, kapag makuha ko lang yang halaman gagawin ko yang katawan mo na pira-piraso. Sa ginawang pagyuko ni Yoon Si-woo ay tinawanan lang siya ni Ju Hyun dahil napaniwala niya daw ito. Sinabi ni Ju Hyun, sana magkaroon ako ng kagaya mo na maging alagad ko. Dahil sa mga sinabi ni Ju Hyun na pang-iinsulto, nagalit si Yoon Si-woo at biglang binuksan ang hawak niyang relax at sinaboy kay Ju Hyun. Wika ni Yoon Si-woo, ikaw ngayon ang gagawin kong alipin. Si Ju Hyun ay hindi lang nabahala sa gagawin ni Yoon Si-woo. Napatawa si Ju Hyun at sinabing, gagamitin mo ba talaga yan? Sa kabila ng lahat ay inilagan lang ito ni Ju Hyun. Nagtataka si Yoon Si-woo kung bakit hindi gumagana ang kanyang relax. At sa kanyang pagtataka sa relax ay biglang hinawakan ni Ju Hyun ang ulo niya at ihinampas sa sahig. Sinabi ni Ju Hyun na hindi yan gagana dahil ang control mo sa iyong sarili ay bumaba at sa lahat-lahat ang relax mo ay hindi na gumagana. Nasabi sa system na ang iyong opponent ay bumaba ang control sa sarili, ang kanyang relax na rank A ay napunta sa rank D. Napatanong si Yoon Si-woo na kung bakit alam yun ni Ju Hyun.
Pagkatapos nun ay kinuha ni Ju Hyun ang hawak na relics ni Yoon Si Woo. Sinabi ni Ju Hyun sa relics na isa kang possession-type relics. Dahil dyan ako na ngayon ang magiging master mo. Nagsalita ang relics ng sino kang tao ka. Ang lakas ng iyong control ay hindi na masama kung ganon magiging sayo na ako. At binuhusan ni Ju Hyun si Yoon Si Woo sa likod ng hawak niyang relics. Ang relics na ito ay nagngangalang The Voodoo Priest Zombie Powder. Ang relics na ito ay kapag nalagyan o naamoy ang powder nito ng isang tao ay nagiging parang zombie. Matapos ang pangyayari ay umalis na kaagad si Ju Hyun at nasabi na magmamadali na ako habang may oras pa. Ang effort ni Tae-jun na hulihin si Ju Hyun ay nauwi lang sa wala. Makikita dito na galit si Tae-jun sa loob ng selda. Nandirito pala si Yoon Si Woo sa loob ng kulungan na parang wala sa sarili. Napatanong ang pulis kay Tae-jun kung tauhan niya ba ito. Si Tae-jun ay hindi lang ito sinagot at huminga ng malalim. Wika ng isang tauhan ni Tae-jun na oo kasamahan pa namin yan. Yan ang department leader namin na si Yoon Si Woo. Ito ang dahilan na kung bakit narito si Yoon Si Woo sa kulungan. Sa Las Vegas ay si Yoon Si Woo ay naglakad-lakad sa kalsada na walang damit at nasabi sa report na ito daw ay may mental illness. Nanggigil si Tae-jun sa mga nakita. Napatanong ang tauhan ni Tae-jun na ano nang gagawin natin dahil ang department leader natin ay wala na sa kanyang pag-iisip. Sagot naman ni Tae-jun na galit wala na tayong magagawa sa ganitong sitwasyon, ang kailangan na lang nating gawin ay sumunod sa mga utos nila. At ang problema na ito ay hindi lang nakarating sa buong Amerika pati na rin sa Korea. At ang pangalan ko ay kinaladkad sa putikan simula nang maugnay ito sa iskandalo na ito. Dahil ito sa current adong Yoon Si Woo na yon. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na hanapin ang relics na ginamit ni Yoon Si Woo. Wika ng tauhan kay Tae-jun na simula nung madakip si Yoon Si Woo, sabi ng mga pulis ay wala naman daw gamit na nasa kay Yoon Si Woo. Sinabi din ng isa na sa tingin ko sir merong nagnakaw nito na iba. Wika ni Tae-jun na ang nagkuha lang nito ay ang tarantad ong Ju Hyun na yon. At posible na meron siyang malaking grupo na naka-back up sa kanya. Sinabi ng isang tauhan na sigurado na yung tinutukoy mo sir ay isang magaling gumamit ng relics. Sinabihan ni Tae-jun ang kanyang tauhan na ipadala niyo dun si Lawyer Lee Jin-ah. Wika ni Tae-jun sa huli ay si Ju Hyun ay para lang isang bata na kapag binigyan ng candy ay sisipsipin niya ito. Sa Las Vegas International Airport ay narito sila Ju Hyun. Napatanong si Sung Woo kung ano ang mga nasa malita ni Ju Hyun. Wika ni Ju Hyun na siguraduhin niyo na walang may iwan dyan. Hinawakan ni Sung Woo ang voodoo relics at napatanong kung ito ba ay isang valuable na bagay. Napangiti si Ju Hyun at nasabi sa sarili na nakakuha siya dito ng mga relics ng tahimik. At ang kailangan ko na lang gawin ay dalhin itong ligtas sa Korea. At ang mga kasalukuyang relics ni Ju Hyun ay ang Egyptian knife, gold and silver axes, Muramasa, Hammurabi, Shakespeare pen, Marie Antoinette necklace, voodoo at ang huli ay ang elixir plant. At nakuha niya rin kay Yoon Si Woo ang foxtail millet at home eros glasses. At nasabi ni Ju Hyun sa sarili na ito ay higit pa sa sapat na pagpopondo sa aking relic excavation at makakahanap na ako ng higit pang relic mula ngayon. At sa ilang sandali ay may biglang babaeng dumating at nagtanong kung siya ba si Ju Hyun. Ito ay ang pinadala ni Tae-jun na si Lee Jin-ah at nagpakilala itong TKBM exclusive lawyer. Napaisip si Ju Hyun na kung ito ba ay ang pangalawang alipin ni Tae-jun. At nasabi na kung ano ba ang pinaplano niya. Sa kabila ng lahat ang dalawa ay naupo at nag-usap tungkol sa nangyari kay Yoon Si Woo. Sinabi nito kay Ju Hyun na ang president namin ay namamangha sa iyong abilidad dahil mas magaling ka pa daw kay Yoon Si Woo. At ito ay inalok si Ju Hyun na magtrabaho sa TKBM. Wika ni Ju Hyun, inaasahan ko talaga na pupunta ka dito pero yung trabahong inaalok mo ay para lang yang maging alipin na trabaho, tama. Napatigil si Lee Jin-ah dahil sa mga sinabi ni Ju Hyun. Wika ni Lee Jin-ah na wala nang ibang nag-aalok na ganitong trabaho bukod sa amin. Bibigyan ka namin ng down payment na $100 million, hindi lang yan makakatanggap ka din ng year salary. Sagot naman ni Ju Hyun na paano kung hindi ako dyan pumayag, ano sa tingin mo? Itong alok na ganito ay wala na sa aking halaga at alam ko na rin kung ano ang pinaplano ng matandang yun.
Wika naman ni Li Jin na Mr. Ju Hian, bibigyan kita ng payo sa buhay bilang isang taong nabuhay ng mas matagal kaysa sa iyo. Kapag nakikipag-usap ka sa ibang tao, pinakamainam na piliin mong mabuti ang iyong salita. Hindi lamang ito magandang kasanayan para sa iyo. Sinabi din nito na papalagpasin niya itong nangyari dahil si Ju Hian daw ay isa palang bata sa mga ganitong karanasan. Wika din ito kay Ju Hian na hindi mo ba alam ang magiging epekto ng pagnanakaw mo? Paano na lang kung gumawa ng galaw ang CEO namin ng laban sa iyo? Halimbawa, ang isang tao namatay sa isang maliit na lugar at nawala na lang ang katawan ng bigla at hindi na makita o hindi na maalala. At yung mga taong yun ay kagaya ng iyong pag-uugali, kaya piliin mo lagi ang iyong mga salita. Natawa si Ju Hian sa mga pananakot sa kanya ni Li Jin at sinabing, nandito na tayo. Pinapakita na ninyo ang tunay niyong kulay. Sinusubukan niyo ba akong takutin? Wika ni Ju Hian na sinasabi mo ba na dapat akong magtrabaho sa inyo para hindi ako mamatay, tama? Hoy Miss Lawyer, payagan mo sana akong magbigay din sa iyo ng advice. Sinabi ni Ju Hian na kung pinapahalagahan mo pa ang buhay mo, piliin mo sana ang kakalabanin mo. At dinukot ang relic sa kanyang bulsa at ipinakita kay Li Jin. Sinabi din ni Ju Hian na ang taong mawawala ay ikaw, hindi ako. Wika ni Li Jin, na alam ko na hindi mo yan gagamitin dahil maraming tao sa paligid. Gugustuhin mo bang malaman na ng mga tao ang tungkol sa relics? Si Ju Hian ay hindi nagpatinag sa mga sinabi ni Li Jin at biglang binuksan ang hawak niyang voodoo relics. Sinabi din ni Ju Hian na, ano sa tingin mo, hindi ko ito kayang gamitin sa paligid ng mga tao. At sa ilang sandali lang ay nakarinig sila sungu ng ingay na nagmamula sa cafe na kung saan naroon si Ju Hian. Makikita dito na nakaupo na sa sahig si Li Jin dahil sinabuyan siya ni Ju Hian ng powder ng voodoo.